Good morning sa lahat ng mga totoong tagasunod ni Kristo. Welcome to my channel. Ngayon ay pagpatuloy natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos dito sa Revelation chapter 13 verse 1 to hanggang 18 ito. Babasahin ko lahat tapos magkuha tayo ng isang bersikulo. Ayun naman ang ating ibabahagi at bigyan ng insight or mga kahulugan o ano pa man na pwede sa tulong ng ating Panginoong Hesus, lalo na sa ating Holy Spirit o sa Holy Spirit. So, babasahin ko. If you have a Bible, just open it with me. Pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Excuse me. May korona ang bawat sungay at bawat uloy nakasulat ang isang pangalang lumalait sa Diyos. Parang leopardo ang halimaw, may mga paa tulad ng paa ng oso at bibig na animoy bunganga ng leon. Ibinigay ng dragon, ang dragon dito is ito yung devil o si Satan. Ng dragon ang halimaw sa kanyang sariling lakas, luklukan at malawak na kapangyarihan. Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang nagtamo ng sugat. This is talking about the nation. The nation before Christ. Ang isa ng ulo ay halimaw ay na parang nagtamo ng sugat, nasukat, ikamatay, ngunit gumaling na ito. Ito ay sukat ikamatay, parang ano na siya, breakdown na ang bansa. Sugat ikamatay, ngunit gumaling na ito. Namangha ang buong daigdig. Bakit namangha ang buong daigdig? Kasi hindi nila lubos maisip na mabubuhay ang ganitong ang halimaw na ito o nation. Ngunit gumaling na ito at namangha ang buong daigdig sa nangyari at sinusunod sila sa halimaw. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw. Sino ang makatutulad sa halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Anila. Pinahintulutan ang halimaw na maghambog, lumait sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilait nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at ang lahat ng naroroon. Pinahintulutan siyang digmain at talunin ang mga binirang ng Diyos at binigyan ng karapatang mamahala sa bawat lipi, bawat wika at bawat sasamba at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa taong ang pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Ito yung tinatawag na tagasunod ni Kristo. Buhay. Nagmula pa ng likhain ang sanlibutan. Ang aklat na ito'y iniingatan ng korderong pinatay. Ito yung si Kristo. Kung kayo'y may pandinig, makinig kayo. Ang sinumang itakdang mabihag ay mabibihag nga. Ang nakatakdang mamatay ay sa tabak mamamatay. Kaya't kailangang magpakatatag at manalig ang mga hinirang ng Diyos. At nakita ko ang isa pang halimaw na lumitaw sa lupa. May 2 sungay ito at natulad ng mga sungay ng kordero. They are imitating Christ. Ngunit ang kanyang tinig ay parang tinig ng dragon. This is possessed by the devil or Satan. Naglingkod siya sa unang halimaw. Ang ibig sabihin nito, itong beast, ito yung halimaw, yung Antichrist. Unang halimaw at ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan nito at lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw. Means may first beast, unang halimaw or pangalawang halimaw.
sa may malubhang sugat na, ulitin ko basa, ang lahat ng kapangyarihan nito, ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw. Means may pangalawang halimaw. Unang halimaw, itong nagsasabi. Ang nagsasabi dito sa Book of Revelation. Sa may malubhang sugat na gumaling na. Ito yung nation na natumba, na breakdown noon at naayos na. Maaayos na soon. Kasi hindi pa ito naayos. Kahanga-hanga ang mga himalang ginawa ng pangalawang halimaw. Itong pangalawang halimaw na yung ang sinasabi dito ni John. Anupat nagpababa siya ng apoy mula sa langit sa paningin ng mga tao, na linlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga himalang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya silang gumawa ng isang halarawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak, ngunit gumaling na. Pinahintulutan din ang pangalawang halimaw na bigyan ng hininga ang larawan ng unang halimaw. So ayun, ang ibig sabihin dito, yung second beast, paano ba mag-pronounce yan? Kasi P-E-B-E-A-S-T, parang ganyan yung beast, di ba? So, atong pangalawang halimaw, ito yung tinutukoy dito ni John na nagsasabi o namamahala sa mundo, mamamahala sa mundo pagdating ng tinatawag na Greater Tribulation, itong 7 years. So ngayon, di ko malukit or makita kung saan ito siya manggaling, pero may mababasa tayo sa Biblia na they are coming from the Middle East. Ito yung 7 horn of the beast, 7 horn ng halimaw, 7 head of the halimaw. So doon ito manggaling itong pangalawang beast. Ang tinutukoy naman dito ng pangalawang beast ay itong first beast, na ito'y nasugatan na sa may noo, ngunit na muntik nang mamatay, at ito'y gumaling na at namangha ang buong sanlibutan sa ganitong bansa na nakatayo. Kung babasahin natin yung sinabi natin kahapon, chapter 18 ng Revelation 13, excuse me, tinutukoy dito na kailangan dito ang talino, maaring malaman ng sinuman ng matalino ang kahulugan ang sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng katumbas ng pangalan ng halimaw, sapagkat ito'y pangalan ng lalaki, ang bilang ay 666. So ang tinutukoy dito sa na 666 ay ito yung patik na tataka ni basahin ko hanggang dulo para maintindihan natin. Ang pangalawang halimaw na bigyang hininga ang larawan na unang halimaw, kaya't nakapagsalita ang larawan. So ang ibig sabihin is this is a statue o rebulto. Bakit ginawa ng rebulto ang unang halimaw? So ang tanong ko sa inyo, ang unang halimaw ba ay patay na o ito'y buhay ngayon? Kasi when we're going to make an statue, parang remembrance yun na mga hero natin like Jose Rizal, like Bonifacio, Jacinto, at sino pa man ang ating mga hero. So gawa natin sila ng statue o rebulto or ano man tawag doon para to remember them na sila ay mga hero. So bakit ginawa ng hero itong una o rebulto itong unang beast ng pangalawang beast o pangalawang halimaw? Kaya't ito ang pangalawang halimaw na bigyan ng hininga ang larawan ng unang halimaw. So ang ibig sabihin, rebulto talaga siya or statue na inutusan niya ng mga tao na gawa ng rebulto ang itong unang halimaw. So kung
bigyan natin ng story ang life of Jesus. Si Jesus is nagpakamatay at nabuhay. So kung itutulad mo ito kay Jesus, ang first beast na ito or unang halimaw ay patay na. So dito basahin natin para maintindihan. Pinahintulutan din ang pangalawang halimaw na bigyan ng hininga ang larawan ng halimaw. Kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapapatay na nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. So binigyan niya ng hininga ang unang halimaw. Ang ibig sabihin, walang hininga kasi nga ribulto, di ba? Ribulto o statue. So hindi ito alam ng mga naggaling-galingan or mga kulto kasi hindi naman sila binigyan ng kaalaman ng Diyos. Bakit? Kasi they are God in their own lives. They are preaching their own preaching, not the preaching of God, not the word of God. Maybe, binabasa sila na pulong sa Ginoo, pero di naman talaga nila inaalam kung ano talaga ang mga kahulugan. Bakit? Kasi Diyos nga sila sa mga sarili nila, sa sarili ng mga pagtuturo, hindi na ang Diyos ang nasusunod. So kung babasahin natin dito is, ang unang beast o unang halimaw ay inutusan ng pangalawang halimaw ang mga tao na gawan ng statue o ribulto o larawan ang unang beast. At binigyan din siya ng kapangyarihan na bigyan ng hininga ang larawan. So basahin natin ng mabuti para baka sabihin nyo nagsisinungaling ako or natuturo ako ng mali. O babasahin ko. Una basahin natin dito sa 14. Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga himalang kanyang ginawa. Sa harapan ng unang halimaw, nahikayat niya silang gumawa ng isang larawan ng unang halimaw. So, nadala niya o nahikayat niya ang mga tao na gumawa ng larawan sa unang halimaw at nasugatan ng tabak, ngunit ito'y gumaling na. So, bakit nasugatan ng tabak at ito'y nagaling niya? So, meron ba kayong naiisip na na tao o bansa na nasugatan na at ito'y gumaling na? Di ba wala kayong maisip? Bakit? Kasi hindi nyo alam kung sino ito o saan ito, anong bansa ito. Kasi wala kayong, di kayo binigyan ni God ng kaalaman patungkol dito. So, ang ibig sabihin dito is, nasugatan na at ito'y gumaling na. So, ito'y isang bansa na makapangyarihan noon at muntik nang ma-breakdown at ito ngayon ay gigising o babangon sa tinakdang panahon. So, ito yung sinabay sa Book of Revelation 13. So, 13 minutes and 17 seconds na ako. So, ito, papatuloy natin ito sa susunod na mga araw kung papalarin tayo kung loobin ni God. So, yun lang. Good morning ulit. God bless us all.